Okay, so yan po muli po. May pabigay po kay bawat beto, may pabigay po kay Ayungan. So, salamat ng Ginoo at muli po magkakipagtaan po para manalangin. Napakahalaga po yung pananalangin. Amen! Praise God! So, wala pang tayo po, Lord. Amen! Hallelujah! Naman na kumbay! Amen! Praise Jesus! Amen! Hallelujah! So, sa gabi po ito, patuloy po natin talakayin patungkol kay sa ating Panginoong Isus kung bakit tayong mga mananampalataya ay kailangan po nating papurihan ng ating Panginoon. So, ready na po ba tayo sa mensahe ng Panginoon? Amen! Praise God! So, yes, praise God. Yan. Thank you, Jesus. Ayan. So, sa gabi po ito po yung ating text. So, sabi po dito sa Lucas, chapter 17, verses 11 hanggang 19 sa English po. Yan. So, Lucas chapter 17, verses 11 hanggang 19. Sabi po dito sa paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Father, we praise you. I will glorify the name of God. Thank you so much, Lord, sa pagkakataon na kami ay makarinig ng iyong salita. Makapag-aral ng iyong salita. Ang iyong salita ang aming ilaw ng aming buhay, upang matahak po namin kung ano po ang kalooban po ninyo. Kaya pagpalaan niyo po ang mensahe niyo po, O God, at maging pagpapala po sa amin at sa lahat ng makarinig. Dalangin ko po, Panginoon, ng iyong salita ang siyang magsilbing daan para mas lalo po kaming manampalataya sa inyo. At naman po, Panginoon, ang mga sitwasyon sa buhay, ang iyong salita, ang iyong pangako, ang siyang aming pangahawakan upang mapagtagumpayan po namin ang bawat hamon sa buhay. Salamat po, Lord God, kayo na pong bahala. Holy Spirit, mangusap po kayo. Hayaan niyo po maunawaan po namin ang iyong mensahe. Salamat po, God. Salamat po, Panginoon. You are so good. You are great, God. In Jesus' name. Amen and amen. So, palakpan po natin si Lord. So, isang pa. Sigaw naman na nagumpay. Praise Jesus! Yes, praise Jesus. Sabi po dito sa Lucas chapter 17, verses 11 hanggang 19, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. 10 ketongin, ibig sabihin sa panahon na yun, okay, yung ketong po noon, okay, hindi pa nila alam talaga yung lunas. Baga nihirapan pa sila. Okay? So ngayon, tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Yan ang kanilang sigaw. Okay? At nilapitan sila ng Panginoon. Okay? Kinausap sila ng Panginoon. Okay, sabi niya sa trumpong yun, sige, magpatingin kayo sa magpatingin kayo. Nakusan para masabi nilang magaling na kayo. So, habang sila'y naglalakad, nawawala yung kanilang mga ketong. 10 sila pero isa lang ang bumalik kay Lord Jesus. Eto nga. So, isa lang, 10 sila, pero isa lang yung bumalik para magpasalamat sa Panginoon sa kanyang naranasan na kagalingan. Sabi ng Panginoon, hindi ba 10 yung taong lumapit sa akin, sumigaw? Bakit isa lang yung bumalik? Di ba po marami pong mga tao na ganyan, no? Nakaranas ng kagalingan, pero pagkatapos gumaling, nakakalimutan na ang magpasalamat sa Panginoon. Yung tao yun, nung nakaranas ng kagalingan, isa lang yung bumalik, isa lang ang nagpasalamat, isa lang yung nakusalat na dahil na sumunod sa Panginoon. Maglingkod, isa lang. No? So, yun po. So, sa gabi pong ito, tuloy-tuloy po natin yung pag-aaral po natin sa ating teksto na sigaw ng mananagumpay, praise Jesus. Amen? Praise Jesus. Yan. So, katulad po nung isang pinagaling ng Panginoon na ketongin na nakaranas ng kagalingan kay Lord. No? Hindi lang niya sinisigaw nung may karamdaman siya, Jesus, Panginoon! Hindi lang sa time na yon. Sabi ko nga, kwento ko doon sa kanina kausap ko kasi ang topic po bago po yung pinag-usapan po namin, pinag-aralan namin yung topic tungkol sa pagpapagaling ng Panginoon sa may mga karamdaman.
Bago pa nabanggit yun, napagkwentuhan na namin yung tungkol sa mga naranasan na karamdaman na pinagaling ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, ako po, madalas po kapag may sakit po ako, ang sigaw ko po, Jesus! Jesus! Hindi mo, kaya akala nila na paano na ako yung ganon. So talagang sinisigaw ko po ang pangalan ng Panginoon. So, katulad po ng ito kasi, dito ko po natutuhan kasi talagang sinisigaw po nila ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. So, yan po noon ako saan, tayo po mga mananampalataya, yan po yung pagpupuri natin sa Panginoon. No, talagang grabe yung pagpupuri natin kay Lord. Okay? So, yung pag-uusapan po natin ngayon, kung ano po yung sigaw ng mga mananagumpay, tayo po ay mananagumpay na, tama po ba? Ang Panginoong Jesus ay nagtagumpay doon sa krus ng Calvary na pagtagumpay niya ang kamatayan. Siya'y muling nagbuhay at buhay ngayon ng Panginoon, buhay na buhay. Amen. So tayo pong nanampalataya kay Lord Jesus, tayo din po ay mananagumpay. Amen. Kasi kasama natin ang Panginoon. Opo, kanina sabi ko, nagulat nga po ako dun sa pag-isip ko sa umaga, binasa ko yung Bible kasi meron, sa cellphone ko meron, everyday meron tinatawag na daily verse. Yan. So, pipindutin ko yun, tapos linita ko anong verse for today. Yan. So sabi niya doon sa Deuteronomy, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ako'y kasama mo. Okay? Ako'y kasama mo palagi. So sabi ko, kasi nung time na yun, nag-message nga sa akin siya, no, di ako makakasama kasi ganito, ganyan. Tapos yung isa din, ay ako lang mag-isa ako. Tapos iniisip ko din yung mga, ay naku, sabi ko kasi nila sa baka matagal pa bago sumakot, sabi ko, ganito. So, nung ano yun, pinindot ko yung cellphone ko nga yung verse, lumitaw yun. Galing talaga ni Lord, sabi niya, kasama ko siya, hindi ako mag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Parang nalaman, iniisip ko na, ay mag-isa na naman ako. Parang nalaman niyo ako. Galing talaga ni Lord ako. Tapos po, bago po yun, nung sa araw po, nag-iisip ako, sabi ko. Sinabi kasi nga sa school na baka matagal pa bago magsahod ng tulad ko na bago pa. Sabi ko, patay tayo. Babayad ako ng apartment. Patay tayo. May magbabayad ako ng lisensya ko sa pagpapastor. Sabi ko, magbabayad ako sa lisensya ko pagpapastor. Magbabayad ako sa, marami may retreat pa, may retreat. Sabi ko, patay ka ako. Patay na ito ako. Sabi ko, mamaya-maya, nag-open ako ng Facebook. Nakita ko yung post ni Pastor Victor. And God will supply all your needs, sabi niya. Kaya lang yung needs ni Pastor, nerd siya. Yung nerd siya. Kaya minessage ko siya, Pastor. Sabi ko, si Pastor Victor, sabi ko, Pastor, piniyam ko siya, Pastor, yung post niyo po parang mali po yata ako. Kasi nakalagay nerd. Sabi ko, Pastor, kasi yung nerd, ang alam ko, ginagamit dyan kapag binubuli yung isang batang hindi gaano nakikihalubilo, yung mahilig lang sa pag-aaral, mag-solo. Ayaw nga, sabi niya, mali. Kaya nga, binago daw niya, in-edit na niya kaagad. Masaya-saya ko pa naman kasi, sabi ko, galing ni Lord ako kasi, iniisip ko yung mga pangangailangan ganito, tapos ang nabitaw sa akin, and God will supply all your need. Ibig sabihin, tutugunan ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan. Tapos kinabukasan nga yung tumagang yun, ay, mag-isa ako. Tapos, yun nga, sabi niya doon, hindi kita iiwan, hindi pa babayang, ako'y kasama mo. Galing naman ni Lord. Sabi ko yung gano'n, alam niya yung sasagot niya, di ba? Sabi ko, actually, kaninang umaga kasi galing po ako nung Makabebe, di ba? Dadaan naman po ako dito. Kasi yung laptop kong binili na maliit, dito pala Dela Passport pala siya nakatira. So, dinaan ko po yung laptop kasi hindi ko siya magamit. So, yun po, dinala ko sa kanya, tapos namaan na rin ako, sabi ko magpapaalam muna ako doon na sa next na lang. Kung gusto niya, pumunta na lang dito, sabi ko. Kasi alam ko birthday niya, baka kasi maraming tao naman, hindi kayo makapagano. Sabi niya, dumaan po ako. Anong tao ako? Nagpala namang okasyon. Ngayon pala din naman talaga siya nag-celebrate ng ano. So, yun po. So, sabi ko, tapos sabi niya, Pastor, mamaya, paana? Agad po, napadaan lang po ako. Tapos yung mamaya po, Pastor, di ba, mamaya pupunta kayo dito.
Sige ako. Hindi ko wag na muna. Sige po, punta ako, sige ako. So kaya po, pumunta po ako. Yun po, so praise God ni Lord, nagaganda talaga ni Lord, di ba? So alam niyo, iniisip natin, siyempre tao lang din po kami sa dumarating yung time na para bang, papunta ba ako? Hindi Yung parang ganon. Pero salamat kay Lord, hindi niya pinababayaan na mangyari yun. Okay, welcome muna natin si Lord. Amen. So, ano ba yung layunin ng pagpupuri? Pag sinabi praise po kasi, pagpupuri. Ano ba? Bakit ba tayo nagpupuri sa Panginoon? Bakit ba natin kailangan isigaw ang pangalan ng Panginoon? Bakit ba kailangan mo natin sabihin, praise Jesus? Yan. Ano bang layunin ng pagpupuri? Yan po tatalakayin po natin sa gabing ito. Yan po, ang layunin po ng pagpupuri, yun sa lahat, itaas siya sa buhay natin. Itaas siya sa buhay natin. Yan ang unang layunin, medyo malilang po. Itaas siya sa buhay natin. Kaya po tayo nagpupuri. Bagay sabihin, kaya po natin pinapraise si Jesus para siya may itaas sa buhay natin. Ibig sabihin, siya yung maging ibabaw sa buhay natin. Siya pinaparangalan natin. Yan. At ipinapahayag natin na ako'y mananampalataya ng Panginoong Hesus. Amen? So itinataas natin siya sa mga bagay na meron tayo. Ipinaparangalan natin ang ating Panginoon. Tinataas po natin siya. So napakahalaga, kaya po tayo nagpupuri para matutuhan po natin na ibig sabihin, ang pinakalayunin natin, kaya tayo nagkakatipon sa gabi ito para itaas si Lord sa buhay natin. Ang buhay natin galing sa Panginoon, tama po ba? Ang buhay natin galing sa Kanya. Kaya dapat po natin gamitin ang buhay natin sa Kanya. Sabi nga, love God with all your heart, mind, and soul. Sabi, mahalin mo ang Diyos sa buong puso, ng buong lakas ng pag-iisip. Diba? So, ibig sabihin ng buhay natin, ibigay natin sa Kanya. Iaalay natin ang buhay natin sa Kanya. Ang maglingkod tayo sa Kanya. Itaas natin siya sa buhay natin. Amen? So, we are so blessed. Magpuno ang Diyos natin ay puno ng biyaya at habag at isang malaking karangalan na tayo nakakapaglingkod sa Kanya. At isang malaking karangalan na tayo ay piliin ng Diyos at maglingkod sa Kanya. Na siyang may likha ng lahat ng bagay at makapangyarihan. So, ang layunin kung bakit tayo nagpupuri para itaas siya sa buhay natin. Kaya po kapag nagpupuri tayo, ibigay po natin ang the best natin kasi itinataas natin siya sa buhay natin. So habang tayo nagpupuri, habang tayo kumaawit, habang tayo sumasamba, ibigay po natin pinaka-the best na pagsamba. Itaas natin ang kanyang dakilang pangalan. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Pangalawa po, isalaysay ang kanyang kabutihan. So pinupurihan po natin ang Panginoong Hesus para isalaysay. Ibig sabihin, ikwento mo, ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos. So habang ikaw ay nagpupuri, habang itinataas mo ang iyong mga kamay, habang ikaw umaawit, sumasamba, ipinapahayag mo kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Hindi man karapat-dapat, hindi ka man na karapat-dapat sa kanyang paningin, pero pinahabagan ka niya, pinagpapala ka niya, kinakalinga ka niya. So, kaya tayo nagpupuri upang isalaysay natin, ipahayag natin, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ko. Yan po ang ibig sabihin niya, kaya tayo nagpupuri. Ipinapahayag natin kung gaano kabuti ang Diyos. Di ba mabuti po ang Diyos? Amen? Kaya nga sinasabi ng iba, mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos. Ibig sabihin, all the time. Napakabuti. Ano man nangyayari sa buhay natin, napakabuti ng Diyos. At sa mga estudyante ko po, sinasabi ko kung bago po kami mag-discuss, bawa nakita kami sa oras na ito, kumusta po kayong lahat? May mga nagsasabing, hindi po okay. Tapos ang sagot ko, like ko sinasagot sa kanila, hindi ko man alam ang dahilan kung bakit hindi ka okay. Pero ito lang alam ko, masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. Amen! Praise God! Hallelujah! Amen? So, ano bang pang nangyayari sa buhay natin? Masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. At ang Diyos ay may dahilan sa lahat ng bagay. Kaya dapat siyang pasalamatan. At ano man nangyayari, alam kong may dahilan, may plano ang Diyos. At ang lahat ng plano ng Diyos ay mabuti. Amen? Kasi ang Diyos natin ay mabuti. So, ibig sabihin,
mabuti pa rin ang Diyos. Kahit sa tingin natin, parang hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin. Pero panghawakan natin, mabuti ang Diyos at meron siyang magandang plano. Hallelujah. So kaya tayo nagpupuri para ipahayag, isalaysay ang kabutihan ng Diyos. Na kung sa pinapangalandakan mo sa lahat, mabuti ang Diyos ko. Mabuti ang Diyos. Kaya dapat ko siyang parangalan, kaya dapat ko siyang papurihan, kaya dapat ko siyang itaas sa buhay ko. Amen! Praise God. Palaman po natin si Lord. Pangatlo po, ipahayag ang kanyang kahalagahan. Tapos na pinapakita mo, kailangan ko ang Diyos. Mahalaga siya sa buhay ko. Sabi nga po, actually, ang pangungusap, baga, ang naging interpretasyon ko nung nabasa ko yung sinasabi ng Diyos na hindi kita iiwan, hindi ko babayaan. Kung ano, mawala na ang lahat, wag lang si Jesus. Iwanan man ako ng lahat, wag lang si Jesus. Okay lang na iwanan ako ng lahat, sabi ko sa noong umagang yun. Okay lang mawala sila lahat, basta wag lang si Jesus. Ano kaya mangyayari sa buhay ko kung wala si Jesus? Kaya sabi ko, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you God. Amen? So, ipahayag ang kanyang ibig sabihin natin, kaya tayo nasasamba, kailangan natin si Jesus. No? Baga sabi nga po, anong mahalaga ng pananampalataya? Meron ka kung di totoo yung tungkol sa sinabi ng Panginoon na kapag nanampalataya ka sa Kanya ay may buhay na walang hanggan ka. Kaya lang, totoo lahat ng yun eh. Ang dami nang namatay para sa mga yon. Yung kanilang pananampalataya kay Jesus. Di ba? Itong mga disciples na, ay grabe ang kanilang mga naranasan. Sa kanilang pagpapahayag tungkol kay Jesus. Hanggang sa nakaranas sila ng kamatayan ng mga ibang tao, pinagmalupitan sila, hanggang sa mga sumusunod pa. Ibig sabihin po, ganun katotoo ang Panginoon. At mahalaga siya. Kailangan natin siya sa buhay natin. Siya yung daan ng kaligtasan. Siya yung daan upang tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Mahalaga siya. Kaya nga, lagi natin wini-welcome ang kanyang presensya sa buhay natin, sa pamilya natin, sa tahanan natin. Nararapat pong i-welcome si Lord at napakahalaga ng kanyang presensya. Sa puso natin, sa buhay natin, siya dapat nagahari. So kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, ipinapahayag natin ang kanyang kahalagahan. Mahalaga siya, importante siya sa buhay natin. Without Him, sabi nga po ng Bible, lahat walang halaga. Amen. Sa pagsamba natin, napakahalagang maranasan natin ang Panginoon. Si Job po, si Jacob pala, si Jacob, nang nagipagbulo siya, sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ko pinagbabala. Napakahalaga ng pagbabala ng